Pag-usapan naman natin ngayon ang tungkol po sa sinasabing guarantee letter. Ito pong guarantee letter, yan po ang dokumentong ibinibigay ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na magagamit sa ating pagpapagamot, bayad sa ospital, pambili ng gamot o kaya pwede din sa funeral assistance. Pero dito nga po sa nakalipas na SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, sinabi niya po na wala ng GL o guarantee letter. Kaya ngayon po aalamin natin sa DSWD kung wala na nga ba talaga po itong GL o baka naman meron tayong hindi po naintindihan na nakapaloob dito at saan po pwede nang lumapit ang ating mga kababayan para humingi naman ng tulong. At kung meron pa rin po namang GL, paano naman po ang process dito at sino ba pwede pa rin makapag-avail? Kasi baka yung iba hindi pa rin po aware tungkol dito, no? At pati yung mga requirements. Para po naman na ating higit na maunawaan yan, makakasama po natin si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Asek, magandang umaga po. Maraming salamat sa inyo pong pagpapaunlak sa amin, Asek. Good morning po. Magandang umaga, Kuya Daniel. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Salamat po sa pag-imbita sa DSWD. Opo, kasi po ASEC, biglang namin na higit na maunawaan at maipaunawa din sa atin po namang mga kababayan yung tungkol po dito sa guarantee letter. Meron pa po ba nito o ano po ba ang pwede nating maibalita sa ating mga kababayan tungkol dito? Kuya Daniel, just to provide a brief context on the guarantee letter issued by the DSWD, meron po tayong programa na tinatawag na Assistance to Individuals in Crisis Situation. Ang AICS po ay isang social safety net upang madali ang tulong para sa mga kababayan natin na sumasailalim sa matinding krisis o emergency para matulungan sila sa kanilang mabilisang recovery. Gagaya nga po ng mga gastusin para sa pagpapa-ospital o para sa pagpapalibing. Alam naman po natin kapag ang mga gantong mga krisis, mga biglaan, talaga namang lubhang nakakapekto sa isang pamilya and even their savings are exhausted. Kaya meron tayong mga interventions kagaya ng AICS para mo-caution yung impact nitong mga krisis o mga emergency doon sa individual o doon sa pamilya nang sa gayon ay hindi po sila lalong bumaba sa poverty trap at matulungan sila sa kanila pong gastusin towards their immediate recovery. Ngayon sa AICS po may dalawang modalities o dalawang pamamaraan ng pagbibigay ng tulong. Ang una po ay through outright cash na kung saan yung tulong ay hindi hihigit sa 10,000 piso. At ang pangalawang pamamaraan naman po ay through the issuance of a guarantee letter. Ang ibig sabihin po nito, mag-i-issue ang DSWD ng isang kasulatan naka-address sa ating service provider at nagsasabi na DSWD na po ang magbabayad ng natitirang obligasyon ng kliyente either dun sa ospital o doon po sa funeral parlor. Ginagamit din natin yung guarantee letter para naman sa pagbibili ng mga gamot because we have an existing partnership with yung mga butika para ma-dispense lahat po ng pangangailangan ng gamot ng isang kliyente na lumapit sa DSWD na hindi na po kinakailangan na sila po mismo yung bumili. So yun po yung ating assistance to individuals in crisis situation. Again, it's a program being implemented by the DSWD. At dalawa nga po yung pamamaraan ng pagpapahatid niyan. Yung guarantee letter, ini-issue po natin kapag higit sa 10,000 piso yung halaga ng assistance na ipoprovide natin o babayaran ng DSWD on behalf of the client. Okay, now, nabanggit nga po ng ating pong Pangulong Marcos Jr. na wala na pong guarantee letter. But we understand na ito po ay sa ibang programa ng ating pong pamahalaan. But of course, kung ito po ang magiging instruction sa DSWD, then kami naman po ay tatalima at i-adjust po yung ating pong mga guidelines. But at the moment, Kuya Daniel,
yung programa natin na Assistance to Individuals in Crisis Situation, currently nagpapatuloy po yan at yung proseso o pamamaraan ng pagpapahatid natin ng tulong ay nagpapatuloy pa din po. In other words, ASEC, ano po, wala pang instruction ang Pangulo sa DSWD na itigil ang pag-i-issue po ng guarantee letter, which means kayo po ay magpapatuloy pa rin po ng pag-i-issue nito bilang bahagi po ng AICS program natin sa DSWD. Did I get it right, ASEC? Opo, Kuya Daniel, nagpapatuloy pa din po yung pamamaraan ng pagpapahatid natin ng AICS. Yung pong through outright cash or through guarantee letter. Kasi naman po, Kuya Daniel, yung pong pag-issue ng guarantee letter natin ay pamamaraan lamang po para maiwasan po yung halimbawa, I'll just cite as very specific example. Halimbawa po yung pupunta ang kliyente sa DSWD and then hihingi ng tulong para sa pambili ng gamot. So dadalhin niya po yung kanyang reseta. Now, ang iniiwasan kasi natin doon, Kuya Daniel, kung ba tayo nag-issue ng guarantee letter, ay bigyan mo ng cash yung client and then hindi niya bibilhin lahat nung gamot na nandun sa kanyang prescription, despite the fact na binigyan natin siya ng pera. So, para matiyak natin na gagaling talaga yung individual mula sa kanyang sakit, we have to ensure ourselves na mabibili yung pong kanyang gamot as prescribed by the doctor. Kaya po tayo nag-enter into partnership with major drugstores para ma-dispense lahat yung gamot at matiyak natin yung paggaling po ng individual. Just to provide context on why we had the issuance of guarantee letter in place. And also, alam naman natin, pag minsan, Kuya Daniel, malaki yung gastusin sa hospital. And pag minsan, pag ibibigay mo kasi yung cash, halimbawa 100,000 ibigay mo doon sa client, pag minsan wala tayong assurance na ibabayad niya yung halagang yon doon sa ospital dahil yun yung kanyang outstanding bill. So ang ginawa na nga po natin is to enter into agreements with service providers, mga ospital, para yung halaga na kinakailangang bayaran na itutulong ng DSWD ay diretso na po nating babayaran. So again, yun po yung konteksto kung bakit tayo nag-i-issue ng guarantee letter. Yes, based on our guidelines, ay nagpapatuloy pa rin po siya na modality o pamamaraan ng paghahatid ng AICS. Alright, ASEC, maliwanag po. At sino po naman yung mga qualified o yung binibigyan po natin ng guarantee letter at meron po ba itong requirements na kailangang maisubmit nila, mapatunayan, maipakita para bigyan po ng DSWD ng guarantee letter ang isang individual? Yes, Kuya Daniel, again, the program is AICS. Modality lang po of redistribution or modality o pamamaraan ng pagpapahatid ng tulong yung guarantee letter. So again, the program is AICS and the requirements for AICS varies depende po doon sa pangangailangan ng individual na sumasailalim ng krisis. Halimbawa po, yung pong client na nagtungo sa DSWD, particularly sa aming Crisis Intervention Unit, ay may pangangailangan para sa pagpapa-ospital o pagbayad ng pagpapa-ospital ng kanya pong kaanak. So ang kinakailangan po niyang dalhin sa aming pong tanggapan ay medical certificate or medical abstract, yung pong kanilang outstanding bill o yung promissory note kapag na-discharge na yung pasyente at meron nga lamang pong kinakailangang pagbayaran sa ospital. So nag-issue po sila ng promissory note. So dadalhin po yon sa DSWD. Dalhin rin of course yung pong ID. Dalhin din po yung pong ID ng representative kung representative ang magtutungo sa DSWD. And then i-interviewin po sila ng social worker for the preparation
of the social case study report, which will be attached in the documents that will be processed. So that is for hospital confinement. Now, halimbawa po nangangailangan ng gamot para sa maintenance, dalhin lamang po yung medical certificate, dalhin din po yung prescription na in-issue ng inyong pong doktor for the past 3 months. And then dalhin rin po yung ID. Interviewin din po sila ng ating pong social worker. Halimbawa naman po, para sa tulong pangpapalibing, dalhin naman po yung death certificate, yung pong kontrata with the funeral parlor or the service provider, dalhin din po yung bill, and of course, dalhin din po yung ID. So, yun po yung mga kinakailangan para doon sa mga assistance na hinihingi. Again, dalawa po yung pamamaraan. Depende doon sa assessment ng social worker. So, kung nakita ng social worker na less than 10,000 na lang ang kinakailangan na isettle doon po sa service provider, outright cash po ang ibibigay ng DSWD. Pero kung halimbawa po nakita na higit sa 10,000 piso yung pong tulong, then mag-i-issue po kami ng guarantee letter and addressed to the service provider. So yun din pong mag-i-interview sa DSWD ang mag-a-assess as to how much ang i-award na tulong po sa kanila, no, sa pamamagitan po ng AICS, anumang pamamaraan ito ibibigay sa kanila. Tama po ba yun, ASEC? Yes, tama po, Kuya Daniel. Ang social worker po natin ang mag-a-assess batay doon sa i-provide na information at doon sa dokumento na isinumite. So magkakaiba po, Kuya Daniel, yung pong intervention o yung tulong na ipapaabot batay na rin doon sa assessment ng ating pong mga social workers. Meron po bang ceiling ito, ASEC? Kasi kung minsan po ay napapalaki din talaga. Iba-iba din po yung presyo. Minsan talagang napapalaki yung kanilang mga hospital bills. At bukod pa po sa kung minsan ay depende din sa kung saan dinala na ospital. Meron po bang limitasyon yung atin pong ibinibigay na assistance sa kanila sa pamamagitan po ng AICS o may ceiling po ba ito, ASEC? Opo, Kuya Daniel, batay po sa aming memorandum circular, meron po tayong minimum and maximum amount na ipino-provide sa mga client na lumalapit sa DSWD. But then again, subject to the assessment po of our social workers. Ano po ba yung tinitingnan ng ating pong mga social workers? Of course, tinitingnan natin ano ba yung mga external resources, meron bang other support services, ibig sabihin, lumapit din ba sila sa ibang tanggapan ng ating pong pamahalaan? Nag-deduct na ba o nagkaroon ng deduction na ba ang PhilHealth o senior citizen o person with disability deductions ay nag-apply na? And then tinitingnan din po ba kung may mga kaanak na maaring magbigay ng tulong? And of course, tinitingnan din kung ano ba yung source of income ng individual o na other family members. These are just some of the information being assessed by our social workers. And then tinitingnan din po yung mga dokumento na isinusumite. So halimbawa po, para sa hospital confinement, based on our existing guidelines, ang minimum po niya, ang maximum po niyan ay nasa 150,000. Okay, so yun po yung pinakamalaking halaga na maaari nating mai-provide. But then again, sabi ko nga po, ina-assess ng ating pong mga social workers kasi Kuya Daniel, maaari rin naman talaga na milyon-milyon na yung pong ginastos noong pamilya, and then humingi na po ng tulong sa PAGCOR o sa DOH o sa kanila pong mga local officials, and yet even with those external resources ay malaki pa rin yung pong kanilang gastusin at talagang wala pong resources na ang family. So pag ganyan po nagkakaroon ng re-evaluation o reassessment yung ating pong mga social workers. ASEC, maitanong ko na lang din po,
kumusta po ba sa ating interconnectivity with other departments ng ating pamahalaan? Nagiging madali po ba sa inyo na ma-check yung sinasabi po ninyo na yon na nakapag-avail na ba sila dito sa iba't ibang mga agency natin para magkaroon kayo ng tamang pagbibigay ng assessment kung magkano pa ang kailangan ninyong itulong at hanggang saan ninyo lalargahan yung isang humihingi po ng assistance? Yes, Kuya Daniel, meron po tayong isinasaayos na sistema na kung saan nga po nakalink yung ibang programs and services of other government agencies. In addition to that, nakalink rin siya doon sa mga sistema ng iba't ibang opisina ng DSWD para makita natin kung internally or within the department ay nakapag-access na rin ba sila ng assistance. Kasi maaring nagtungo sila sa aming pong Field Office NCR and then nagtungo rin po sa Field Office 3. So, pag ganyan po, tinitingnan natin because meron nga pong frequency in the availment of services based on our guidelines. Now, doon naman po sa ibang agencies ng pamahalaan, halimbawa sa PhilHealth, and then doon po sa PAGCOR, inaayos po yung sistema as I earlier mentioned, Kuya Daniel. Kasi po, tama yung nabanggit nyo, there should be immediate or an efficient system for na madali ang pag-verify kung nakapag-access na ba sila ng ibang mga services of the government. But yes, it's the interoperability component is being arranged and we understand we're doing it in coordination with the DICT. Maraming salamat po kasi that might cause some delays dun sa assistance na pwede po ninyong maibigay in kaso na medyo matagal yung pagbe-verify sa ibang agency kung sila ba'y nakapag-avail na doon o hindi. But just the same, you mentioned po yung frequency, ASEC. Ano ho ba yung frequency? Kasi alam naman po natin, lalo na pag tumatanda, halimbawa, napapadalas yung pagkakasakit. Pero yung frequency po naman na pwedeng mag-avail po ng assistance ang isang individual, gaano po kadalas ang minsan? Opo, Kuya Daniel, para po sa hospital confinement, ang frequency of availment ay once every confinement. So, kung halimbawa na ospital po ngayon yung pasyente, na ospital siya ngayon, na discharge kinabukasan, and then the following week, na hospital ulit siya, na confine ulit siya, pwede pa rin po natin siyang tulungan. So, tinulungan natin sa linggong ito, tutulungan ulit natin siya. Kasi again, for hospital confinement, once every confinement. Para naman po sa ibang assistance, it's once every 3 months. Kagaya po nung dun sa pangangailangan para sa gamot. So that's once every 3 months. Now for other assistance like food, transport, that's once every 3 months. Para sa burial, of course, ano po yan, Kuya Daniel, no? Once every need, no? Kasi needs-based po tayo. So kung halimbawa may family member na kinakailangan po ng burial assistance for this week, and then next week ay meron ulit kamag-anak na kinakailangan pong tulungan, we will assist the family on that. Thank you for that answer po. At malaking bagay po yun na every confinement pala, at least mawawala yung kanilang worry. Pero ma'am, meron pong mga questions na pinapadala din sa amin. Kung minsan po, halimbawa yung ibinigay po ninyo na guarantee letter ay sumobra, let's say ang coverage niya po 100,000. Tapos biglang ang naging gastos na lang nila, let's say 50,000 na lang. So may sobra silang 50,000. Pwede pa ba nilang magamit po yun ulit, ASEC? Kuya Daniel, on that, hindi po. Kasi kaya po, we're very critical on reviewing the documents submitted to the DSWD. Kasi kung ano lamang po yung halaga na na-assess ng social worker, ang i-issue po namin or ang amount na nakalagay, yung naka-indicate dun sa guarantee letter na i-issue po namin dun sa service provider. So, hindi po kami nag-i-exceed
ng amount, ano po, Kuya Daniel. And halimbawa, sabihin lang natin, for purposes of discussion, nagkaroon ng recomputation sa ospital, and then nakita na in excess yung amount that was indicated, hindi po yun magagamit. Because, Kuya Daniel, we follow strictly government accounting rules and procedures. So ang magre-reflect lang po dun sa disbursement voucher, of course, ay yung actual amount. Ano? Kasi yung pong service provider will submit the statement of account to the DSWD, and then if ang naka-reflect lamang po is 50,000, then that's the amount that will be settled by the DSWD and will be indicated in our disbursement voucher. Alright. Doon po sa issue, ma'am, kung minsan ang pagiging metikuloso, syempre hindi naman po natin maialis din yon doon sa mga kung sino yung nagre-receive, sa receiving end. Meron po mga kung minsan nangyayari na typographical errors. Nagkakamali po yung spelling halimbawa ng pangalan noong tao doon sa gamit niya na valid government ID. Kaya kung minsan, nagkakatrouble po sila para i-recognize yung kanilang assistance coming from DSWD. How can it be easily rectified po, ASEC? Yes, tama po iyan na Kuya Daniel. Kaya pag minsan po, mayroong mga statement of accounts, may mga disbursement vouchers na nagkakaroon ng delay in the processing. Kasi makikita po ng ating pong finance division some discrepancies. And of course, ayaw naman po natin na umabot yan as an observation. So, sabi ko nga po, pina-follow natin strictly yung accounting procedures. So, kinakailangan po na nagre-reconcile yung pangalan sa voucher and doon sa sinubmit na documents, and likewise doon po sa ID. Now, para po maiwasan natin yung mga discrepancies, we highly encourage the use of the national ID. Dapat po, isa na lang yung government issued ID na ginagamit natin in all our transactions para hindi na po nagpapalit-palit, hindi na nagbabago-bago, at maiwasan nga po yung delay in the processing of our vouchers. Alright. ASEC, meron na po ba tayo ngayong pamamaraan virtually para po makapagpa-approve ng assistance from DSWD? Na instead of going to the office ng DSWD personally, ay maiprocess itong mga bagay na ito through online po. Meron na po bang ganitong sistema po tayo na gumagana ngayon para sa ating mga kababayan? Well, Kuya Daniel, meron na po tayong actually we started this in the pandemic period na kung saan nga po ay ginagawa nating online, pati po yung interview ginagawa natin. This was brought about, of course, by the restrictions in mobility, dahil nagkaroon nga po ng mga quarantine procedures. And some of these practices have been carried up until now. In fact, inaayos nga natin yung sistema na hindi mo na kinakailangan nga po na magtungo ulit sa tanggapan ng DSWD, especially if every 3 months naman humihingi ka talaga ng tulong para sa pangangailangan para sa iyong maintenance o yung para sa gamot. So, ito currently isinasaayos na lang po yung design, but it's almost perfect na Kuya Daniel, yung pong ating arrangement with service providers, yung pong mga doktor, so that halimbawa yung prescription o yung pong processing na processes na gagawin, or yung halimbawa yung laboratory processes, instead na pupunta yung client dun sa ospital and then kukunin yon mula dun sa doktor, diretso na po iyon dun sa DSWD. And then kami na rin po yung guarantee letter, diretso na rin po doon sa service provider. So, in that process or in that manner, Kuya Daniel, may iwasan na yung pagpila ng ating pong mga clients sa ating pong mga tanggapan. So, we're automating the system also, and we could also do virtual interviews na sa ating pong mga clients. ASEC, isang na lang po, pahabol. Isa po sa mga ina-advocate namin din kasi dito sa ating pong programa,
yung pong early detection ng karamdaman. Kasi mas madali po na maagapan ang isang sakit kung ito po ay nadidetect sa maagang stage niya po. Yun po bang halimbawa ay pagpapacheck up? Kasi kung minsan alam po naman natin yung mga ibang individuals talaga na medyo nasa age na po, meron niyang ginagawa na mga kung tawagin nila ay regular check-up nila or executive check-up at that, ano? Ayun po bang pagpapacheck up na para malaman kahit na walang nararamdaman kung siya ba ay mayroong kailangang ayusin o kailangang agapan sa kanyang kalusugan. Ito po ba ikino-cover din po ng assistance mula sa DSWD, ASEC? Well, Kuya Daniel, at present, bagamat maganda po yung isinusulong nyo, yung advokasya nyo on preventive healthcare, at present, hindi po siya covered ng ating pong assistance to individuals in crisis situation because again, the program caters to individuals and families in crisis situation. So, yung po bang nakita natin na meron ng sakit, wala pong resources para sa pangangailangan pagpagamot. Sila po yung kinikater ng ating pong programa. That's why it's called assistance to individuals in crisis situation. But maganda po yung inyo pong isinusulong na preventive healthcare para hindi na nga po natin hintayin na sumailalim sa matinding krisis ang isa pong individual. And that's the reason why we're also working closely with the PhilHealth. DSWD sits in the board ng PhilHealth at yan din po ang ating pong mga isinusulong at binabanggit sa ating pong mga pagpupulong, yung pong pag-strengthen din ng preventive healthcare para yung ating pong mga clients din po ay mas ma-value yung pagpoprotekta sa kanila pong kalusugan at hindi na nga po tayo umabot sa mga sitwasyon na talagang maituturing na in crisis na po yung ating pong mga kababayan. I see. Ma'am, would it be possible po that in the future ang DSWD po ay mag-initiate din po ng mga libre po na mga check-ups para po mas makatipid kayo na hindi na po pagdating ng panahon ay lumala pa yung ating mga tinutulungan o yung mga maaaring maging karamdaman po nila. Would that be a possibility po, ASEC? Well, we fully support that, Kuya Daniel, and we will work closely with like the Department of Health for this endeavor. Kasi meron naman po tayong mga ginagawa, Kuya Daniel, sa iba't ibang mga probinsya, pati nga po kapag may mga disasters, sa mga evacuation centers, meron din tayong mga partnership with the Department of Health with respect to preventive health care and regular health monitoring para sa mga vulnerable sectors po natin. Maraming salamat po at para na lang din po sa isang paraan ay kami naman ay makabahagi and we would like to let you know po na meron po kaming iba't ibang mga binubuksan sa iba't ibang dako ng ating bansa na mga charity centers na nagbibigay po ng mga libreng check-up para naman po maka-augment sa isang maliit na paraan. At the same time ay yung iba pong mga libreng mga serbisyo, pati na pong mga libreng gamot, mga libre pong mga assistive devices, pati po yung mga libre na po na mga kung ano man pong assistance para po naman maka-augment kahit na papaano. And if there's anything that we could be of help on our part, ASEC, kami po ay kasama po ninyo sa paglilingkod sa ating mga kababayan. Maraming salamat po for the time that you have given us. For your final words, ASEC, if there are things that you would like to announce sa atin pong mga kababayan para po sa kanilang kaalaman. Go ahead, ASEC. Kuya Daniel, we would like to take this opportunity to thank, of course, you and your program at, of course, ang inyo pong serbisyo sa ating pong bansa. Malaki po ang naiaambag ng MGCI, hindi lamang po sa isinasagawa namin na disaster response operations, tumutulong po kayo, volunteers po namin kayo sa aming pong mga production hubs
But of course, katuwang din po namin kayo sa pagpapatuwad ng ibang pang mga programa at serbisyo ng DSWD. And we're very grateful for that. We're also thankful that you help us in communicating or pagpapahatid ng impormasyon nitong mga programa na ipinapatupad po ng DSWD. Again, naniniwala po ang DSWD na hindi namin po kakayanin lahat-lahat ang pagpapahatid ng tulong sa ating pong mga kababayan at yung pagpapaabot ng impormasyon sa lahat po ng mga kababayan natin na nangangailangan. Kung kaya nga po, we appreciate this platform dahil nakakatulong po na ipaabot ang serbisyo ng pamahalaan sa mga kababayan po natin, lalo na yung mga vulnerable, yung mga nasa geographically isolated and disadvantaged areas. So sana po magpatuloy ang ganito pong pagtutulungan ng pamahalaan at ng private sector para sa ikabubuti at ikauunlad ng ating pong bansa. Para po sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga ipinapatupad na programa ng DSWD, tamang tulong sa tamang impormasyon, bisitahin lamang po ang official Facebook page ng DSWD, that's at DSWD Serves, at nakapaskil po doon lahat ng ating mga programs and services. Sa panahon po ngayon na nagpo-proliferate ang mga fake news, maging mapanuri po tayo, huwag basta-basta maniniwala sa mga nababasa at natatanggap na mga mensahe. Muli, tamang tulong sa tamang impormasyon, i-like at i-follow lamang po ang official Facebook page ng DSWD. Again, with that, maraming salamat po yan, Daniela. Thank you so much, ASEC Irene Dumlao, sa inyo pong binigay na panahon sa amin. May God bless you po. Have a pleasant day.